Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-asa at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakadakilang mga himala ay nagsisimula sa pinakamadilim na mga sandali. Sabi nila, ang nakaraan ay isang anino na laging sumusunod sa atin. Paano kung ang aninong iyon ang humahadlang sa'yo para iligtas ang isang buhay? At paano kung ang pagsagip sa buhay na iyon ang tanging paraan para muling mabuo ang iyong nawasak na pagkatao? Amoy ng antiseptiko. Iyon ang bumubuo sa mundo ni Hiraya Manalastas. Ang matapang na amoy na kumakapit sa kanyang damit, sa kanyang balat, at maging sa kanyang mga pangarap. Gabi-gabi, hawak niya ang mop. At sa bawat paghagod nito sa makintab na sahig ng Sandamayan Medical Center, ay tila kinukuskus niya rin ang mga alaala ng buhay na ipinagkait sa kanya. Ang dating kinikilalang henyo sa larangan ng neurosurgery ay isa na lang ngayong tagalinis. Isang anino sa pasilyo na walang nakakapansin, walang pumapansin. May bigat sa kanyang dibdib na hindi kayang alisin ng kahit anong sabon o panlinis. Ito ang bigat ng kabiguan, ng inhustisya, ng isang buhay na ninakaw mula sa kanya. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis sa tahimik na pasilyo ng ICU, narinig niya ang mga boses mula sa loob ng pribadong silid sa dulo. Mga boses na pamilyar sa kanya, ang tunog ng kawalan ng pag-asa. "We have done everything we can, Doña Estela," sabi ng isang boses na may halong awtoridad at pekeng pakikiramay. Boses iyon ni Dr. Alarico Valderrama, ang pinuno ng Neurology Department, ang demonyo na nagsuot ng puting damit. "For 6 months, she has shown no signs of viable brain activity. It's time to let her go, to let her rest." "Rest?" sagot ng isang babae. Ang boses ay basag, ngunit pilit na pinatatatag. Si Doña Estela Zamora. Isang pangalan na kasing bigat ng ginto, pero sa sandaling iyon, ang kanyang boses ay tunog ng babasaging kristal. "How can I let her rest, Doctor? Siya na lang ang mayroon ako." Sumandal si Hiraya sa pader, nagkunwaring nagpupunas ng hindi naman maruming salamin. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang eksena sa loob. Si Doña Estela, nakatayo na parang isang estatwa ng kalungkutan sa tabi ng kama ng kanyang anak. At si Liwayway Zamora, maganda pa rin kahit sa kanyang pagkakahimlay, napapalibutan ng mga makinang walang tigil sa pag-beep, mga makinang artipisyal na nagpapatuloy ng kanyang buhay. At sa tabi niya ang EEG monitor, ang makinang nagbabantay sa aktibidad ng utak. Para sa isang ordinaryong tao, ang mga linyang gumuguhit dito ay walang kabuluhan. Ngunit para kay Hiraya, ang mga iyon ay isang lengguwahe na minsan niyang naging kabisado. "I have the papers here," malumanay na sabi ni Dr. Valderrama. Inilalapag ang isang folder sa mesa. "Signing this is the most compassionate thing you can do for her now." Napapikit si Hiraya. Compassionate. Isang salitang kakaidaling bitawan ng mga taong tulad ni Valderrama. Mga taong mas pinahahalagahan ang estadistika kaysa sa isang posibleng himala. Nakaita niya kung paano kinuha ni Doña Estela ang ballpen. Nanginginig ang kamay nito. Bawat segundo ay tila isang dagok sa puso ni Hiraya. Hindi para sa babaeng bilyonaryo, kundi para sa dalagang nasa kama. Para sa buhay na susukuan na lang. At noon niya ito nakita. Isang kislap. Isang pagbabago na napakaliit, napakabilis. Na kung hindi mo alam ang iyong tinitingnan, ay hindi mo ito mapapansin. Isang bahagyang panginginig sa alpha wave pattern. Hindi ito isang random signal. Hindi ito ingay mula sa makina. Ito ay isang senyales. Isang hibla ng pag-asa sa isang karagatan ng kawalan. Bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Ang utak niya, na matagal nang natutulog, ay biglang nagising. Nag-compute, nag-analisa.
Transcortical magnetic stimulation, pressure points on the temporal lobe, induced a neural response. Binitawan ni Doña Estela ang isang malalim na hininga at itinutok ang dulo ng ballpen sa papel. Hindi na nag-isip si Hiraya. Ang katawan niya ay kumilos ng kusa. Binitawan niya ang mop. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sa isang iglap, itinulak niya ang pinto ng silid. Sandali lang. Napatigil ang lahat. Ang tingin ni Doña Estela, ni Dr. Valderrama, at ng dalawang nurse ay napako sa kanya, sa hamak na janitor na maruming damit na biglang pumasok sa sagradong silid ng kamatayan. Sino ka? How dare you barge in here? Security! Sigaw ni Dr. Valderrama. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. Ngunit hindi siya pinansin ni Hiraya. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Doña Estela. Huwag po, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Huwag niyo pong gawin. At sino ka para sabihin sa akin ang gagawin ko? Malamig na tugon ni Doña Estela, bagamat bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito. Isa lang po akong, wala, pag-amin ni Hiraya. Pero nakita ko, may senyales, may pag-asa pa. Anong pinagsasabi ng baliw na to? Nandidiring sabi ni Valderrama. He's a janitor. Anong alam niya? Security! Get this man out of my sight! Dalawang security guard ang mabilis na pumasok at humawak sa braso ni Hiraya. Ngunit bago pa man nila siya makaladkad palabas, tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ni Doña Estela. Nakita niya roon ang isang ina na handang kumapit kahit sa patalim. Bigyan niyo ako ng 5 segundo. Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon at isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, paniniwala. 5 segundo lang po. Iyon lang ang hinihiling ko. Nag-alinlangan si Doña Estela. Tumingin siya kay Dr. Valderrama na umiiling-iling at pagkatapos ay sa lalaking kaharap niya na ang mga mata ay nagmamakaawa. Sige! Bulong niya. Isang desisyon na nagmula sa puso at hindi sa isip. Bitawan niyo siya. Binitawan ng mga gwardiya si Hiraya. Naglakad siya papalapit sa kama. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod siya sa tabi ni Liwayway. Ang mga mata ay hindi inaalis sa payapang mukha nito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Valderrama. Puno ng pagbabanta. Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan niyang inilagay ang dulo ng kanyang hintuturo at hinlalaki sa magkabilang sentido ni Liwayway sa isang partikular na pressure point na alam niyang direktang konektado sa auditory cortex ng utak. Pumikit siya. 1. Liwayway, kung naririnig mo ako. 2. Huwag kang sumuko. 3. May naghihintay sa'yo. 4. Security! Sigaw ulit ni Valderrama, nawawala na ng pasensya. Kunin niyo na yan. 5. Kasabay ng paghakbang ng mga gwardya, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa nakapikit na mata ni Liwayway, dumaloy sa kanyang pisngi at pumatak sa kamay ni Hiraya. Isang luha, isang himala. Nakatitig si Doña Estela sa basang marka sa kamay ng lalaking janitor. Isang maliit na patak ng luha mula sa kanyang anak. Para itong isang banal na patak ng ulan sa gitna ng isang mahabang tagtuyot. Sa loob ng 6 na buwan, ang nakikita niya lang ay isang walang buhay na katawan, isang magandang sisidlan na iniwan na ng kaluluwa. Ngunit ngayon, mayroong patunay, isang sagot. Ano to? Isang himala. Puno ng pangungutya ang boses ni Dr. Alarico Valderrama. Doña Estela, please, be rational. That was nothing but an autonomic response, a simple lacrimal reflex caused by the pressure he applied. Huwag kayong magpadala sa panloloko ng isang hamak na basurero. Basurero. Ang salita ay tumama kay Doña Estela na parang isang sampal. Tumingin siya sa janitor, kay Hiraya. Nakayuko ito, ngunit hindi bakas sa mukha nito ang pagkahiya, kundi isang matinding konsentrasyon na para bang nakikinig pa rin ito sa isang bagay na sila lang ng anak niya
ang nakakarinig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dr. Valderrama. Nakikita niya ngayon ang iritasyon sa mukha nito, ang pagmamaliit, ang kawalan ng pasensya ng isang taong nasira ang schedule. Sa isang iglap, ang kalungkutan ni Doña Estela ay nahaluan ng isang damdaming matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Galit. "Huwag," mariin niyang sabi. Ang lamig ng kanyang boses ay tila kayang magpayelo ng apoy. Tumingin siya sa mga security guard na akmang hahawak muli kay Hiraya. "Sinabi kong bitawan niyo siya." Ang utos niya ay batas sa ospital na ito na pag-aari ng kanilang pamilya. Agad na umatras ang mga gwardiya, naguguluhan. "But Doña Estela?" Protesta ni Valderrama. "Dr. Valderrama." Pinutol siya ni Doña Estela. Ang bawat salita ay mabigat. "I appreciate your professional opinion, ngunit sa pagkakataong ito, ang opinyon ng isang ina ang masusunod. I want to talk to this man, alone." Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi na hinintay ang sagot ng doktor. "Sumunod ka sa akin," utos niya kay Hiraya, na mabilis namang tumayo at sumunod. Iniwan ang nagnginggit-ngit sa galit na si Dr. Valderrama. Dinala niya si Hiraya sa isang maliit na pribadong lounge na nakalaan para sa pamilya. Isinara niya ang pinto. Hinarap niya ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao nito. Ang maruming uniforme, ang magaspang na mga kamay. Ngunit ang mga mata, may kakaiba sa mga mata nito. May talino at kalaliman na hindi nababagay sa isang tagalinis ng sahig. "Sino ka?" Iyon ang unang tanong niya. Yumuko si Hiraya. "Hiraya Manalastas po, ma'am. Janitor." "Huwag mo akong lokohin, Mr. Manalastas," madiin niyang sabi. "Ang ipinakita mo kanina, ang mga salitang ginamit mo, iyon ay hindi gawa ng isang ordinaryong janitor. Anong alam mo sa kalagayan ng anak ko?" Nag-angat ng tingin si Hiraya. "Alam ko pong mahirap paniwalaan, pero ang nakita ko sa EEG monitor, hindi po iyon basta-basta. Ito ay isang uri ng burst suppression na may kasamang alpha-theta oscillations. Isang senyales na ang utak, bagamat halos tulog, ay may kakayahan pa ring tumugon sa tamang uri ng stimulation." Napatanga si Doña Estela. Ang mga terminong yon, narinig na niya ang mga yon sa mga meeting kasama ang mga espesyalista mula sa ibang bansa. Paanong? "Ang ginawa ko po ay isang forma ng somatosensory stimulation." Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay nagkaroon ng kumpiyansa. "Para gisingin ang mga dormant neural pathways, ang luha. Iyon po ang naging resulta. Ibig sabihin, may nakikinig sa loob. Kailangan lang nating mahanap ang tamang paraan para kausapin siya." Hindi makapagsalita si Doña Estela. Ang lalaking ito ay nagsasalita ng may awtoridad na tanging mga eksperto lamang ang mayroon. Ang pagdududa sa kanyang puso ay nagsimulang matabunan ng matinding pagtataka. "Kung totoo ang sinasabi mo," sabi niya, sinusubok ito, "bakit hindi ito nakita ni Dr. Valderrama? Siya ang pinakamagaling." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. "Minsan po, kapag masyado tayong nakatingin sa libro, hindi na natin nakikita ang pasyente. Samantala, sa labas, pabalik-balik sa paglalakad, si Dr. Valderrama. Hindi niya matanggap ang nangyari. Isang janitor? Pinahiya siya sa harap ng pinakamahalaga niyang kliyente. May kung anong pamilyar sa mukha ng lalaking yon. Isang anino mula sa nakaraan na hindi niya matukoy. Sino ba siya? Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili, habang pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mga matang yon, mga matang puno ng talino at akusasyon. Sa loob ng lounge, nagdesisyon si Doña Estela. Isang desisyon na labag sa luhika, ngunit umaayon sa tibok ng kanyang puso. "Hindi ko alam kung sino ka, Mr. Manalastas, o kung ano ang tunay mong pakay," sabi niya. Ang boses ay matatag.
Pero binigyan mo ako ng isang bagay na hindi maibigay ng lahat ng doktor sa mundo. Pag-asa. At para doon, handa akong sumugal. Lumapit siya. Ito ang kasunduan natin. Bibigyan kita ng access sa anak ko. Magkakaroon ka ng lahat ng kailangan mo. Pero sa isang kondisyon, lahat ng gagawin mo ay dapat kong malaman. At sa oras na makita kong inilalagay mo sa panganib ang buhay niya, o sa oras na mapatunayan kong isa ka lang manloloko, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan pa ang araw. Hindi natinag si Hiraya sa banta. Tumango siya. Naiintindihan ko po. Ang tanging hiling ko lang ay ilayo niyo si Dr. Valderrama sa anak niyo. Bago pa man makasagot si Doña Estela, bumukas ang pinto. Si Dr. Valderrama, ngunit iba na ang itsura nito. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagkabigla na may bahid ng takot. Tumingin siya kay Hiraya na para bang nakakita ng multo. Manalastas, sabi ni Valderrama sa isang pabulong na boses na para bang ang pangalan ay lason sa kanyang dila. Nagbalik sa kanyang alaala ang isang insidente, maraming taon na ang nakalipas. Ang isang batang doktor na sinira niya ang buhay para iligtas ang sarili. Ang pangalan sa plaka ng kahihiyan. Hiraya Manalastas. Ang mukha ni Dr. Valderrama ay biglang namutla. Ang demonyo sa puting damit ay nakaharap na ngayon sa multo ng kanyang nakaraan. At sa mga mata ng multong iyon, nakita niya ang nagbabadyang paghihiganti. Ang uniforme ni Hiraya ay pareho pa rin. Kulay abo, simple, halos hindi nakikita. Ngunit ang kanyang mga galaw sa loob ng silid ni Liwayway Zamora ay nagbago. Hindi na ito ang mga mechanical na paghagod ng isang janitor. Ito na ang mga tiyak at maingat na kilos ng isang manggagamot. Sa basbas ni Doña Estela, binigyan siya ng kalayaan na gawin ang kanyang mga terapya. Ngunit ang kalayaan na yon ay may kasamang mabibigat na tanikala. Bawat kilos niya ay binabantayan. Ang mga nurse na dati hindi siya pinapansin ay ngayoy tinititigan siya ng may pagdududa at bahagyang pagkamuhi. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan sa labas. Yung janitor daw ang bagong doktor, sabi ng isa, puno ng pangiinsulto. Nababaliw na yata si Donya, sagot naman ng isa pa. At higit sa lahat, nandoon si Dr. Valderrama. Hindi na siya pumapasok sa silid, ngunit palagi siyang nasa malapit. Nakikita siya ni Hiraya na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata ay matalim na parang sa isang agila, naghihintay ng kahit katiting na pagkakamali. Ang presensya ni Valderrama ay isang malamig na hangin na gumagapang sa batok ni Hiraya, isang paalala na ang bawat segundo ay isang laban. Ngunit kapag isinasara na niya ang pinto, iniiwan ni Hiraya ang lahat ng yun sa labas. Ang mundo niya ay lumiliit, nagiging silid na lamang na ito. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa kama. Liwayway, bulong niya habang marahan niyang minamasahe ang mga kalamnan sa braso nito para maiwasan ang atrophy. Alam mo ba, ang pangalan mong Liwayway ay Binmin sa salitang Vietnamese. Ang pagsikat ng araw, ang simula ng lahat. Tumingin siya sa bintana. Dati, paborito kong pagmasdan ang mga bituin. Bilang isang surgeon, gabi ang aking naging araw. Sa katahimikan ng gabi ko pinag-aaralan ang mga mapa ng utak ng tao. Pero ngayon, mas gusto ko nang hintayin ang umaga. Ikaw ang nagturo sa akin na umasa muli sa pagsikat ng araw. Patuloy siyang nagsalita. Ibinubuhos ang mga salitang matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap na nawala. Ang mga pasyenteng hindi niya nalimutan, ang sakit ng pagtataksil. Hindi siya nagsasalita bilang isang doktor sa pasyente, kundi bilang isang tao sa kapwa-tao. Umaasang ang init ng kanyang mga salita ay mararating ang natutulog na diwa nito. Isang hapon, habang nag-aalaga siya kay Liwayway,
Isang komosyon sa labas ang kumuha ng kanyang atensyon. Sumilip siya sa pinto at nakita ang dalawang security guard na humaharang sa isang lalaking nakaitim na pilit na lumalapit sa VIP wing. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito, ngunit ang tindig nito ay nagbigay sa kanya ng kaba. Mayroong panganib sa anyo nito. Mabilis itong naitaboy ng mga guwardya. Ngunit ang insidente ay nag-iwan ng isang marka ng pangamba sa isip ni Hiraya. Hindi lang si Valderrama ang kailangan niyang bantayan. Bumalik siya sa tabi ni Liwayway. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog. Hinawakan niya ang kamay nito. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, na para bang kinakausap din ang sarili. "Hanggat narito ako, walang makakapanakit sa'yo. Ikaw ang aking Liwayway, ang aking pag-asa." At sa pagbanggit niya ng salitang Liwayway, naramdaman niya ito. Isang bahagyang panginginig, isang halos hindi maramdamang pagkurba ng hintuturo nito sa ilalim ng kanyang palad. Napatigil sa paghinga si Hiraya. Tinitigan niya ang kamay. Hinintay. Ngunit wala nang kasunod. Guni-guni lang ba niya iyon? O isa na namang senyales? Isang maliit na patunay na nakikinig nga ito. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, ang maliit na pag-asang yon ay agad na sinubok. Pumasok si Dr. Valderrama sa silid kasama ang isang nurse. Ito ang unang beses na muli itong tumapak sa kwarto simula noong insidente. Routine check-up, malamig niyang sabi, hindi tumitingin kay Hiraya. Kinuha niya ang chart sa paanan ng kama. Nagkunwari siyang sinusuri ito, ngunit alam ni Hiraya na may iba itong pakay. May isinulat ito sa chart, isang bagong order. "I'm adjusting her potassium levels. Her recent blood work showed a slight imbalance." Paliwanag nito sa nurse, ngunit ang mga mata ay nakatitig kay Hiraya, puno ng hamon. Pagkaalis nila, isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Hiraya. Bakit babaguhin ang isang bagay na stable naman? Lumapit siya sa chart. Ang sulat kamay ni Valderrama ay pamilyar sa kanya. Ang mga numero, ang dosage, pinasa niya ito. At muli, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang pagbabagong ginawa ni Valderrama ay hindi maliit. Ito ay isang pagtaas ng dosage na sapat na para magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na maaring maging sanhi ng biglaang paghinto ng puso. Ito ay isang atake na halos imposibleng matukoy, lalo na sa isang pasyenteng nasa ganitong kalagayan. Ang lahat ay ibibintang sa natural causes. At sa ilalim ng utos, naroon ang pirma ni Valderrama na nagpapatunay na ang pagbabago ay gagawin sa susunod na pag-ikot ng gamot sa loob lamang ng 1 oras. Tumingin si Hiraya mula sa chart patungo sa payapang mukha ni Liwayway. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito maling kalkulasyon. Ito ay isang pagtatangkang pagpatay na nakasulat sa itim at puti. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan ng pag-asa at kawalan nito. Ngayon, ito na ay isang laban para sa buhay. Nagsimula na ang tunay na laban. Nakatayo si Dr. Alarico Valderrama sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng pag-asa. Para sa iba, ang mga ilaw na yon ay simbolo ng mga pangarap. Para sa kanya, simbolo yon ng kapangyarihan. Bawat gusaling natatanaw niya, bawat pamilyang nakatira doon, ay isang potensyal na pasyente, isang potensyal na kliyente, isang baitang paakyat sa hagdanan ng tagumpay. Ngunit ngayong gabi, ang mga ilaw ay tila nanunukso, nanunumbat. Dahil sa isang sulok ng kanyang perpektong mundo, may isang anino na biglang lumitaw. Isang anino na may pangalang Hiraya Manalastas. Pumikit siya, at ang marangyang tanawin ay napalitan ng ibang eksena. Isang eksena mula sa nakalipas na 7 taon. Malamig ang operating room.
Ang tunog lang ng heart monitor at ng mahinang boses ng head surgeon ang maririnig. Siya, si Alarico, ay isang residenteng doktor pa lamang noon, nanginginig sa pananabik at takot. Ang operasyon ay delikado, isang complex aneurysm clipping sa utak ng isang mahalagang politiko. Ang head surgeon ay si Dr. Hiraya Manalastas, isang henyo, isang alamat sa murang edad. Ang kanyang mga kamay ay kalmado, ang kanyang mga galaw ay parang sa isang mananayaw. Tiyak, magaan, perpekto. Lahat ay humahanga sa kanya. At si Alarico, higit sa lahat, ay naiinggit. Suction, Dr. Valderrama. Mahinahon na utos ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin sa microscope. Nanginginig na sinunod ni Alarico. Ngunit sa kanyang pagnanais na mapahanga ang lahat, sa kanyang pagmamadali, ang dulo ng suction tube ay sumayad sa isang maliit. Halos hindi makitang ugat na katabi ng aneurysm. Isang pagkakamali na kasing liit ng isang hibla ng buhok. Ngunit sa mundo ng neurosurgery, ang maliliit na pagkakamali ay may katumbas na kamatayan. Biglang pumulandit ang dugo. Ang kalmadong tunog ng heart monitor ay naging isang nakabibinging, tuloy-tuloy na ingay. Flatline, nagkagulo ang lahat. Ngunit si Alarico ay nanatiling nakatayo. Nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang suction tube ay hawak pa rin na parang isang sandatang nakapatay. Walang nakakita. Maliban kay Hiraya, tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Alarico hindi ang galit, kundi ang pagkadismaya. Isang tingin na tumatak sa kanyang kaluluwa. Idinilat ni Alarico ang kanyang mga mata. Ang alaala ay kasing sariwa pa rin ng dati. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ginamit niya ang lahat ng koneksyon ng kanyang pamilya. Ang pera, ang impluwensya, ang mga ebidensya ay mabilis na itinago. Ang mga testimonya ay binago. Isang nurse ang binayaran para magsinungaling, para sabihing nakita niyang nanginginig ang kamay ni Dr. Manalastas bago ang operasyon. At si Alarico, ang tunay na may kasalanan, ay itinago sa anino. Habang si Hiraya Manalastas, ang henyo, ang naging tampulan ng lahat ng sisi. At ngayon, ang multong iyon ay nagbalik. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Doña Estela. "Doña," sabi niya, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "May kailangan po kayong malaman tungkol sa taong pinagkakatiwalaan ninyo." Sa kabilang linya, tahimik na nakikinig si Doña Estela. "Nag-aalala po ako para sa inyo, para sa kaligtasan ni Liwayway." Pagpapatuloy ni Valderrama. "Ipina-background check ko po si Hiraya Manalastas. Donya, ang kanyang lisensya bilang doktor ay binawi 7 taon na ang nakalipas. Ang dahilan, medical malpractice, gross negligence, isang pasyente ang namatay sa kanyang mga kamay." Hinayaan niyang lumubog ang mga salita. "Ipinagkakatiwala ninyo ang buhay ng inyong anak sa isang lalaking napatunayang nakapatay na ng pasyente." Hindi agad sumagot si Doña Estela. Ang katahimikan ay nagbigay ng pag-asa kay Alarico. Nagtagumpay siya. Naitanim niya na ang binhi ng pagdududa. "Salamat sa impormasyon, Doktor." Sabi sa wakas ni Doña Estela. Ang boses ay walang emosyon. "Ako na ang bahala dito." At ibinaba nito ang telepono. Ngumisi si Valderrama. Ngayon, kailangan niya lang hintayin na ang lason na itinamin niya ay kumalat. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang pagbabalik ni Hiraya ay nangangahulugang kailangan na niyang bilisan ang plano. May isa pang taong mas may interes na manatiling tulog, si Liwayway Zamora. Lumabas siya ng ospital at nagtungo sa isang madilim na parking lot. Isang itim na kotse ang naghihintay. Pumasok siya sa passenger seat. Ang lalaki sa driver's seat ay nakasuot ng mamahaling suit. Ngunit ang kanyang aura ay mas delikado kaysa sa mga gangsters sa kanto. "Ano na?" tanong ng lalaki. Ang boses ay malamig. "She's waking up," sabi ni Valderrama.
Pilit na itinatago ang kaba. May isang komplikasyon, isang dating doktor. Hindi ako interesado sa mga komplikasyon mo, Valderrama, sabi ng lalaki. Ang usapan ay usapan. Narinig ng pamangkin ko ang pag-uusap natin tungkol sa pagmamanipula sa stocks ng Zamora Corp. Kung magigising siya at magsalita, hindi lang ako ang babagsak, pati ikaw, pati ang ospital mo. Naiintindihan mo? Tumango si Valderrama. Ayusin mo to. Utos ng lalaki. Make sure she never wakes up. Or else, hindi lang ang lisensya mo ang mawawala sa'yo. Pagkaalis ng kotse, naiwan si Valderrama sa dilim. Ang takot ay gumagapang sa kanyang sistema. Mas malamig kaysa sa hangin ng gabi. Ang pag-atake sa potassium level ni Liwayway ay hindi na lamang para protektahan ang kanyang karera. Ito na ay para iligtas ang kanyang buhay. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, ipinatawag siya ni Doña Estela. Sa silid ni Liwayway, naghihintay rin si Hiraya. Hawak ni Doña Estela ang isang folder, ang record ng kaso ni Hiraya. Mr. Manalastas, nagsalita si Doña Estela, ang boses ay matigas. Totoo ba ang nakasulat dito? Na dahil sa kapabayaan mo, may namatay na pasyente? Ang lahat ng mata ay na kay Hiraya. Ito na ang sandaling hinihintay ni Valderrama, ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Tumingin si Hiraya kay Doña Estela. Ang mga mata ay malungkot, ngunit hindi nahihiya. Totoo po na may namatay na pasyente sa ilalim ng aking pangangalaga. Pagkatapos ay lumingon siya at tumitig ng diretso kay Dr. Valderrama. Ang hindi lang po totoo, pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay biglang tumatag, ay kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Ang mga salita ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Ang titig niya kay Dr. Valderrama ay hindi titig ng isang akusado, kundi titig ng isang hukom. Nagulat si Doña Estela. Hindi ito ang inaasahan niyang sagot. Inaasahan niya ang pagtanggi, ang mga dahilan, ang pagmamakaawa. Ngunit ang nakuha niya ay isang matapang na kontra-akusasyon. Si Dr. Valderrama, sa kabilang banda, ay nagpakita ng perpektong pagganap. Tumawa siya, isang tawang mapakla at puno ng panghahamak. Anong klaseng desperadong palabas ito, Manalastas? Ngayong nahuli ka na sa iyong mga kasinungalingan, magsisimula kang manisi ng iba? How pathetic! Lumingon siya kay Doña Estela. Kita niyo na, Doña, ito ang tunay na kulay niya. Isang taong hindi kayang akuin ang sariling pagkakamali. Ngunit hindi naalis ang tingin ni Doña Estela kay Hiraya. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na, ang pagkakataon para sabihin ang katotohanang kinimkim niya sa loob ng 7 taon. Hindi para linisin ang kanyang pangalan. Matagal na siyang sumuko doon, kundi para maintindihan ng babaeng nasa harap niya kung anong klaseng tao ang pinaglalaban niya. Wala akong pisikal na ebidensya, ma'am. Panimula niya, ang boses ay puno ng pighati. Lahat ng ebidensya ay itinago. Binayaran ang mga testigo. Ang tanging mayroon ako ay ang aking salita laban sa salita ng isang iginagalang na doktor. Ikinalat niya ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito, minsan na silang naging instrumento para magligtas ng buhay. Hindi sila kailanman naging sanhi ng kamatayan. Sa operating room na yon, may nagkamali. Pero hindi ako yon. At alam na alam iyon ng taong nasa likod ninyo. Sa bawat salitang binibitawan ni Hiraya, lalong nagiging abo ang mukha ni Valderrama. Tama na yan. This is slander. Donya, huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Hiraya. Hindi ko hinihiling na paniwalaan niyo ako. Alam kong mahirap. Ang hinihiling ko lang, tingnan niyo ang anak niyo. Siya ang ebidensya. Ang pagbabagong nakikita natin sa kanya ay hindi gawa ng kasinungalingan. Ito ay gawa ng pag-asa.
At iyon ang gusto niyang alisin, sabi ni Hiraya, sabay turo sa bagong order sa chart na isinulat ni Valderrama. Tanungin niyo siya kung bakit niya gustong itaas ang potassium level ng isang pasyenteng stable naman ang kondisyon. Natigilan si Valderrama, hindi niya inaasahan yon. Nahuli siya. Napunta ang atensyon ni Doña Estela sa chart. Bilang isang taong nagpatakbo ng isang pharmaceutical empire, may sapat siyang kaalaman para maintindihan ang ibig sabihin noon. Tumingin siya kay Valderrama at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang kislap ng takot sa mga mata nito. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang haligi ng kanyang pag-asa sa loob ng 6 na buwan, ay siya rin bang nagtatangkang pumatay sa kanyang anak? At ang hamak na janitor na ito, siya ba ang nagsasabi ng katotohanan? Sino ang paniniwalaan niya? Ang isip niya ay isang malaking kaguluhan. Lumabas muna kayong dalawa. Utos niya. Ang boses ay pagod. Kailangan kong mag-isip. Walang nagawa si Valderrama, kundi sumunod. Ngunit bago siya umalis, nagbigay siya ng isang tinging puno ng pagbabanta kay Hiraya. Naiwan si Hiraya at Doña Estela sa katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Bigyan mo ako ng isang dahilan para maniwala sa'yo, Mr. Manalastas. Basag na sabi ni Doña Estela, malapit nang bumigay. Kahit isa lang. Napayuko si Hiraya. Wala na siyang maibibigay. Ang huling barahan niya ay nailabas na niya. Ang natitira na lang ay ang pananampalataya. Lumapit siya sa kama ni Liwayway. Ang puso niya ay puno ng kabiguan. Baka ito na ang katapusan. Baka hanggang dito na lang siya. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Malamig pa rin ito. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging init sa malamig niyang mundo. Liwayway, bulong niya. Hindi para sa ina, kundi para lamang sa dalaga. Ang kanyang huling pakiusap. Alam kong pagod ka na. Alam kong mahirap. Pero kailangan kita ngayon. Kung naririnig mo ako, kung nasaan ka man, kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa sa labang ito. Bigyan mo kami ng senyales. Ipakita mo sa kanila na hindi ako nagsisinungaling. Ipakita mo sa kanila ang liwanag ng iyong pangalan, ang iyong Liwayway. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsuko. Isang panalangin na halos walang pag-asang maririnig. Tinitigan ni Doña Estela ang eksena. Isang lalaking wasak na kumakausap sa kanyang natutulog na anak. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi maipaliwanag ang nangyari. Dahan-dahan, napakadahan-dahan. Ang mga pilik mata ni Liwayway ay bahagyang nanginig. Napatigil sa paghinga si Doña Estela. Inakala niyang namamalikmata lang siya. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, na parang isang bulaklak na sumisibol sa umaga, ang mga talukap ng mata ni Liwayway Zamora ay nagsimulang magbukas. Ang mga mata niya ay malabo pa, walang direksyon. Ngunit bukas ito, nakikita nito ang liwanag. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon na para bang may isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya mula sa dilim. At tumuon ito diretso sa mukha ni Hiraya. Napaatras si Hiraya sa pagkabigla. Si Doña Estela ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata na parang isang talon. Anak? Hikbi niya. Anak ko. Hindi pa tapos ang himala. Ang mga labi ni Liwayway na 6 na buwang nanatiling tuyo at walang imik ay bahagyang bumuka. At isang tunog, mahina at garalgal, ngunit malinaw, ang lumabas mula dito. Panganib. Ang isang salita, ngunit sapat na yon para baguhin ang lahat. Panganib. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, mas malakas kaysa sa anumang tunog ng makina. Pagkatapos itong bigkasin, muling pumikit ang mga mata ni Liwayway na para bang ang lahat ng kanyang lakas ay naubos sa iisang salitang iyon. Ngunit sapat na yon. Ang selyo ay nabasag na.
Ang pagdududa sa puso ni Doña Estela ay ganap na naglaho, napalitan ng isang matigas na bato ng katiyakan. Hindi na niya kailangan pa ng paliwanag. Tumingin siya kay Hiraya, hindi na bilang isang janitor o isang kaduda-dudang estranghero, kundi bilang isang kakampi. Isang anghel na ipinadala sa pinakadesperadong sandali. Walang makakaalam nito, mariin niyang sabi. Ang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang hindi nagamit. Tumingin siya sa pinto. Walang sinuman, lalo na si Valderrama. Hayaan nating isipin niyang natutulog pa rin ang anak ko. Agad na kumilos si Doña Estela. Ang babaeng 6 na buwang nagluluksa ay naglaho. Ang humalili sa kanya ay ang makapangyarihang CEO, ang babaeng kayang magpatakbo ng isang global na korporasyon. Isang tawag lang sa telepono at ang kanyang personal na hepe ng seguridad, isang dating koronel na nagngangalang Mateo, ay nasa ospital na sa loob ng 10 minuto. Mateo, sabi niya sa kanyang pribadong lounge, malayo sa mga mapanuring tainga. Gusto kong imbestigahan mong muli ang aksidente ni Liwayway. Bawat detalye. Huwag kang magtitiwala sa report ng pulis. Gusto kong malaman kung sino ang mga nakasaksi, ano ang sinabi nila, at kung sino ang unang rumesponde sa pinangyarihan. Suriin mo ang sasakyan, bawat tornilyo, bawat alambre. I want to know if it was an accident or an attempt. Tumango si Mateo. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon maliban sa katapatan. Masusunod, ma'am. Habang nagaganap ito, si Dr. Valderrama ay nasa kanyang opisina, nag-aalab sa galit at pag-aalala. Ang komprontasyon kanina ay hindi ayon sa plano. Ang pagturo ni Hiraya sa potassium order ay isang malaking pagkakamali sa kanyang parte. At ang pagtatanggol ni Hiraya sa sarili, bagamat walang ebidensya, ay nagtanim ng pagdududa. Alam niyang manipis na ang yelong kanyang kinatatayuan. Biglang tumunog ang kanyang burner phone, ang teleponong para lamang sa isang partikular na tao. Ano na? Tanong ng malamig na boses sa kabilang linya. Nagkaroon ng problema. Pag-amin ni Valderrama, pinipilit na maging kalmado. Nagsisimula ng maghinala si Doña Estela. At ang janitor na yon, siya si Hiraya Manalastas. Isang sandali ng katahimikan. Ang doktor na sinira mo ang buhay? Oo, hindi ko alam kung paano, pero nagbalik siya. This is unacceptable, Alarico. Sabi ng boses, ang bawat salita ay may diin. Ang akala ko ba'y kontrolado mo ang lahat? Kung magigising ang babaeng yon at ituturo niya ako, tapos ka na. Tapos na tayong lahat. Ginagawan ko na ng paraan. Mabilis na sagot ni Valderrama. Sa susunod na pagkakataon, sisiguraduhin ko nang hindi siya magkakaroon ng isa pang liwayway. Wala nang susunod na pagkakataon. Matigas na sabi ng boses. Ako na ang gagawa ng paraan. At ibinaba ang tawag. Lalong kinabahan si Valderrama. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Ang kanyang kasosyo ay hindi isang taong marunong maghintay. Sa silid ni Liwayway, isang bagong routine ang nabuo. Sa labas, para sa lahat ng nakakakita, si Hiraya ay patuloy pa rin sa kanyang mga terapiya sa isang comatose na pasyente. Ngunit sa loob, kasama si Doña Estela, sinisimulan na nilang kausapin si Liwayway. Ang mga paggising nito ay maikli lamang, ilang segundo sa simula, na unti-unting humahaba. Ang kanyang pagsasalita ay pira-piraso. Mga salitang walang koneksyon. Kotse, madilim, sing-sing. Anong sing-sing, anak? Malumanay na tanong ni Doña Estela. Hawak ang kamay nito. Ngunit muling ipipikit ni Liwayway ang kanyang mga mata, pagod na sa munting pagsisikap. Parang mga piraso ng puzzle, sabi ni Hiraya. Kailangan lang nating pagtagpi-tagpiin. Sa bawat sandali na kasama niya si Liwayway, lalong lumalalim ang isang damdamin sa puso ni Hiraya. Hindi na ito awa
o profesional na tungkulin. Ito ay isang uri ng paghanga sa katatagan ng dalaga, isang proteksyon na pagnanais na ilayo ito sa lahat ng panganib. Ang paggaling nito ay naging personal na krusada para sa kanya. Isang gabi, habang nagbabantay si Hiraya at nagbabasa ng isang libro, pumasok si Mateo sa silid. May dala siyang isang maliit na ebidensyang bag. "Donya," sabi niya kay Estela, "nakararating lang. Tama po ang hinala ninyo." Inilapag niya sa mesa ang isang litrato. Ito ay isang close-up shot ng brake line ng kotse ni Liwayway. Malinaw na may dalawang malinis na hiwa dito. Isang hiwang halos perpekto. "Sinasadya," bulong ni Doña Estela. Ang mga mata ay nag-aapoy saglit. "At ito pa po," sabi ni Mateo, at inilabas mula sa bag ang isang bagay. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis araw. "Nahanap namin ito malapit sa pinangyarihan niyong aksidente. Hindi po ito pag-aari ni Ma'am Liwayway, pero mukhang pamilyar." Tinitigan ni Doña Estela ang kwintas, at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Kilala niya ang kwintas na yon, ang disenyong yon. Ipinagawa niya yon bilang regalo. Diyos ko, hikbi niya. Ang kwintas na yon ay pag-aari ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at business partner. Ang tiyuhin ni Dr. Alarico Valderrama, ang lalaking tumawag kay Valderrama kanina, ang tunay na kaaway. Kasabay ng kanyang realisasyon, isang nurse na kilalang malapit kay Valderrama ang dahan-dahang pumasok sa silid. May dala itong tray. "Oras na po para sa vitamins ni Ma'am Liwayway," sabi ng nurse, ngumingiti. Ngunit ang nangiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Sa tray, may isang hiringgilya na puno ng isang malinaw na likido. "Utos po ni Dr. Valderrama." Ang nangiti ng nurse ay parang isang porselanang maskara, perpekto sa labas, ngunit walang anumang emosyon sa loob. Ang mga salitang "utos po ni Dr. Valderrama" ay tumama sa pandinig ni Hiraya na parang isang sentensya ng kamatayan. Napatayo siya. Ang lahat ng instinct niya bilang isang doktor, bilang isang tagapagtanggol, ay sumigaw ng panganib. "Anong vitamins yan?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Hinaharangan ang daan ng nurse patungo sa kama. "Bago lang po itong protocol," sagot ng nurse, hindi natitinag. "Para palakasin ang immune system niya. Utos po mismo ni Dr. Valderrama. Nasa chart po." Tumingin si Doña Estela at Mateo sa isa't isa, ang kwintas sa mesa at ang hiringgilya sa kamay ng nurse. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ito na yon, ang pagtatangka. "Sandali," sabi ni Hiraya, dahan-dahang lumalapit. "Gusto kong makita ang bote ng gamot." Biglang nagbago ang anyo ng nurse. Ang peking ng ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkasuklam. "Sino ka ba para questionin ang utos ng head of neurology? Isa ka lang janitor." Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng sinuman, sinubukan ng nurse na lagpasan si Hiraya at iturok ang hiringgilya sa eyeline ni Liwayway. Ngunit mas mabilis si Hiraya. Hinawakan niya ang braso ng nurse. Nagsimula ang isang marahas na pagpupumiglas. "Bitawan mo ako," sigaw ng nurse. "Ibigay mo sa akin yan," sigaw pabalik ni Hiraya. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Si Mateo ay agad na kumilos para tulungan si Hiraya, habang si Doña Estela ay napasigaw sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, ang dulo ng karayom ay tumama sa braso ni Hiraya at ang isang maliit na bahagi ng likido ay pumasok sa kanyang sistema. Ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang hiringgilya. Sa huling pagpupumiglas, naagaw niya ito. Ngunit sa proseso, ang dulo ng karayom ay aksidenteng tumusok sa IV tube na nakakonekta kay Liwayway. Isang patak. Isang maliit na patak lang ng likido ang pumasok sa tubo bago ito tuluyang nabunot ni Hiraya. Ngunit isang patak ay sapat na. Parang isang kidlat na gumuhit sa katahimikan, ang katawan ni Liwayway sa kama ay biglang nanigas. At pagkatapos,
Nagsimula itong mangisay ng marahas. Ang mga makina na kanina lang ay payapang tumutunog ay biglang umalingaw-ngaw sa isang nakabibinging alarma. Ang linya sa heart monitor ay naging isang magulong guhit. Ang mga numero ng vital signs niya ay bumabagsak ng napakabilis. "Anak ko!" Sigaw ni Doña Estela. Tumatakbo papalapit sa kama. Hawak na ni Mateo ang nurse, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Si Dr. Valderrama, kasama ang 2 security guard, ay pumasok na para bang inaasahan na niya ang eksenang ito. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at pag-aalala. "Anong nangyayari dito?" Sigaw niya. Tumingin siya kay Hiraya na hawak ang hiringgilya. Pagkatapos sa isa nangingisay na si Liwayway, "Anong ginawa mo sa pasyente ko?" "Ito ang patibong. Isang perpektong patibong." "Siya," sigaw ng nurse na hawak ni Mateo. Sinubukan niyang magturok ng hindi malamang gamot kay Ma'am Liwayway. Tinangka ko siyang pigilan, pero sinaktan niya ako. "Magaguwardiya, hulihin siya!" Utos ni Valderrama. "Hindi! Kasinungalingan yan!" Sigaw ni Doña Estela. Ngunit ang kanyang boses ay natabunan ng ingay ng mga alarma. Pinagtulungan ng mga gwardya si Hiraya. Hindi na siya nanlaban. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa monitor. Sa bumabagsak na numero, ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa dati. Potassium chloride. High dosage. Cardiac arrest. Ang likidong yon. Iyon din ang pinlano niyang gawin sa chart noon. Kailangan niya ng calcium gluconate. Ngayon na. Sigaw ni Hiraya sa mga nurse na nagsidatingan na. Ngunit walang nakinig sa kanya. Para sa kanila, siya ang kriminal. "Tingnan niyo ang ginawa ninyong pagtitiwala sa isang baliw." Sigaw ni Valderrama kay Doña Estela, puno ng panunumbat. "Halos mapatay niya ang anak ninyo dahil sa inyo." Si Doña Estela ay natulala. Ang ebidensya, ang kwintas, ang brake line ay nasa lounge. Dito sa silid, ang ebidensya ay nasa kamay ni Hiraya. Ang hiringgilya, ang nag-aagaw buhay niyang anak, ang perpektong salaysay ng nurse. Ang eksena ay perpektong isinulat para palabasin si Hiraya bilang ang kontrabida. "Ilabas niyo na yan," sigaw ni Valderrama sa mga gwardya. Kinaladkad nila si Hiraya palabas ng silid. Ang kanyang mga mata ay hindi na alis kay Liwayway, na ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Ang tunog ng monitor ay lalong humihina. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Doña Estela. Isang takot na mas malalim kaysa sa dati. Ang takot na baka nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Valderrama. Nawala na ang lahat. Ang tiwala, ang pag-asa, ang buhay ni Liwayway. Habang kinakaladkad siya palayo sa pasilyo, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isinigaw niya ang kanyang huling babala, ang kanyang huling baraha, isang pakiusap na umaasang maririnig pa rin ng pusong puno ng pagdududa. "Huwag kayong papayag sa operasyon. Gagamitin niya ang transorbital lobotomy. Donya, huwag." Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa pasilyo bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Ang laban para sa buhay ni Liwayway ay natalo at ang gabi ay muling bumagsak kay Hiraya, mas madilim at mas malupit kaysa dati. Ang mundo ni Doña Estela ay umikot at naging isang malabong panaginip. Ang mga sigaw ng mga doktor, ang tunog ng crash cart na paparating, ang desperadong pagpump sa dibdib ng kanyang anak. Lahat ay tila malayo, na para bang pinapanood niya ang isang pelikula tungkol sa kanyang sariling trahedya. Sa gitna ng lahat, si Dr. Valderrama ang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng awtoridad. Nagbibigay siya ng utos sa kaliwat kanan. More epinephrine. Prepare for intubation. Para sa lahat ng nasa silid,
Siya ang bayaning sumusubok na agawin ang isang buhay mula sa kamatayan. Ngunit para kay Doña Estela, na nakatayo sa isang sulok na parang isang estatwa, may ibang bumabagabag sa kanya. Ang huling sigaw ni Hiraya. Gagamitin niya ang transorbital lobotomy. Doña, huwag! Ano iyon? Isang makalumang pamamaraan na halos hindi na ginagamit. Isang brutal na operasyon na itinuturing na barbariko sa modernong medisina. Bakit niya yon isisigaw? Matapos ang ilang minuto ng tensyon, nag-stabilize ang kalagayan ni Liwayway. Ngunit bahagya lamang, ang heart monitor ay nagpapakita ng isang mahinang, hindi regular na tibok. Buhay pa siya, ngunit nakabitin sa isang hibla. Hinarap siya ni Dr. Valderrama. Ang mukha ay basang-basa ng pawis. Ang anyo ay anyo ng isang pagod, ngunit determinado na doktor. Doña Estela, sabi niya, ang boses ay seryoso. Nailigtas natin siya sa ngayon. Pero ang atake na dulot ng kung ano man ang itinurok ni Manalastas ay nagdulot ng matinding pamamaga sa kanyang utak. The intracranial pressure is rising at an alarming rate. Kung hindi natin ito maagapan, sa loob ng isang oras, mawawala na siya sa atin ng tuluyan. Anong kailangang gawin? Nanginginig na tanong ni Doña Estela. Huminga ng malalim si Valderrama. Kailangan natin siyang operahan. Agad-agad. We need to perform an emergency procedure to relieve the pressure. Isang mabilis at epektibong paraan. It's called a transorbital lobotomy. Sa sandaling marinig ni Doña Estela ang mga salitang yon, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang nag-eetsyong sigaw ni Hiraya. Magkatugma, bawat salita. Paano nalaman ni Hiraya? Paano niya nahulaan ang eksaktong pamamaraan na iaalok ni Valderrama? Maliban na lang kung ito na ang plano mula pa sa simula. Ang pag-atake, ang kaguluhan, ang pag-frame kay Hiraya, lahat ay para humantong sa sandaling ito. Isang operasyon na magbibigay kay Valderrama ng pagkakataong tuluyan ng tapusin si Liwayway sa operating table kung saan walang ibang makakapagpatunay ng kanyang kasalanan. Tumingin si Doña Estela sa mga mata ni Dr. Valderrama. Ang nakita niyang pag-aalala kanina ay nawala na. Ang nakikita niya ngayon ay ang pating na nakaamoy ng dugo sa tubig, ang pananabik, ang pagmamadali. At sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng pagdududa na itinanim ni Valderrama sa kanyang puso ay nalusaw. Napalitan ng nagyayelong galit. Nagpanggap siyang nag-iisip, pinipiga ang kanyang mga kamay. Hindi ba masyadong delikado yan, Doktor? Ito na lang ang natitira nating pag-asa, Donya, giit ni Valderrama. Bawat segundong sinasayang natin ay isang segundong papalapit sa kamatayan niya. Kailangan ko ang permiso ninyo. Ngayon na. Ngumiti si Doña Estela, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, Doktor. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Inihahanda ko na ang operating room. Nakita niya ang bahagyang pag-relax sa mga balikat ni Valderrama. Ang tagumpay. Salamat sa inyong tiwala, Donya. Sabi nito, hindi ko kayo bibiguin. Tumalikod si Valderrama at nagsimulang magbigay ng utos sa kanyang team. Ihanda ang OR1. Tawagan ang anesthesiologist. Ihanda ang instrumento. Sa sandaling tumalikod si Valderrama, bumunot si Doña Estela ng kanyang telepono. Hindi ang hepe ng seguridad niya ang tinawagan niya, kundi ang kanyang abogado. Arturo, sabi niya sa mahinang boses, nasaan si Hiraya Manalastas? Alamin mo, kailangan ko siyang makausap. Pagkatapos, tinawagan niya si Mateo. Mateo, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. May plano ako. Ibinulong niya ang isang serye ng mga utos. Desperado, mapanganib. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Kailangan niyang ilagay ang lahat ng kanyang alas sa iisang tao. Ang taong kasalukuyang nakakulong sa security office ng ospital. Inaakusahan ng pagtatangkang pagpatay. Ilang minuto ang lumipas.
Sa kabilang dulo ng ospital, isang alarma ng sunog ang biglang tumunog sa West Wing. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga security guard na nagbabantay sa security office ay napilitang rumesponde sa alarma. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse na tapat sa pamilya Zamora ang nagbukas ng pinto ng opisina kung saan naroroon si Hiraya. May dala itong isang set ng surgical scrubs. "Mr. Manalastas," sabi ng nurse, "pinapatawag po kayo ni Doña Estela. Bilisan niyo po." Nagtatakang tumayo si Hiraya. "Anong nangyayari?" "Mamaya na po ang paliwanag," sabi ng nurse, iniaabot ang damit. Ang sabi niya lang, "Sabihin mo sa kanya, naniniwala ako sa kanya at kailangan siya ng anak ko para iligtas ang buhay niya." Ang mga salitang iyon ay parang musikang bumuhay sa nangihinang espiritu ni Hiraya. Habang isinusuot niya ang surgical scrubs, sa kabilang panig ng ospital, itinutulak na ang kama ni Liwayway patungo sa operating room. Si Dr. Valderrama ay naglalakad sa unahan. Ang kanyang bawat hakbang ay hakbang ng isang taong malapit nang magdeklara ng kanyang huling tagumpay. Hindi niya alam na sa dilim, isang anino ang gumagalaw, isang multo na kanyang nilikha, na ngayon ay handa nang harapin siya sa kanyang huling pagtatanghal. Nakatayo si Hiraya sa labas ng pinto ng Operating Room 1. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging anino. Oras na para harapin ang demonyo. Malamig ang hangin sa loob ng Operating Room 1. Ang tanging ingay ay ang mahinang tunog ng heart monitor ni Liwayway at ang kalansing ng mga metal na instrumento na inihahanda ng surgical nurse. Si Dr. Valderrama ay nasa gitna ng lahat, naguhugas ng kamay, isinasagawa ang ritual ng bawat surgeon bago ang isang operasyon. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi determinasyon ang makikita, kundi isang madilim na kasabikan. Ito na ang huling akto. Scalpel. Iniabot ng nurse ang scalpel. Itinaas ito ni Valderrama. Ang metal ay kumislap sa ilalim ng ilaw. Ngunit bago pa man dumampi ang talim sa balat ni Liwayway, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Blag. Ang pinto ng operating room ay bumukas ng malakas. Napatigil ang lahat. Ang buong surgical team ay napalingon sa pinto. Doon, nakatayo si Hiraya Manalastas. Suot ang surgical scrubs, ang kanyang muka ay natatakpan ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Itigil mo yan, Valderrama!" Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Si Valderrama ay natigilan. Ang scalpel ay nanatiling nakabitin sa ere. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Paano ka? Akala mo ba ganun na lang kadali?" Sabi ni Hiraya. Humahakbang papasok. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Puno ng bigat ng 7 taong pagtitiis. "Security! Security!" Sigaw ni Valderrama. Nagpapanik. Paano nakapasok ang baliw na to dito? Ngunit bago pa man may makakilos, nagsalita ang isa sa mga nurse sa loob ng silid. Isang batang nurse na kanina pa hindi mapakali. "Ako po," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Ako po ang nag-utos sa guard na umalis sa pwesto niya." Tumingin ang lahat sa kanya. "Dr. Valderrama?" sabi ng nurse. Tumingin siya ng diretso sa doktor. "Pinilit niyo po akong magsinungaling, napalitan ng gamot, na ako ang magturok ng potassium chloride. Sinabi niyo pong kung hindi ko gagawin, sisirain niyo ang karir ko, tulad ng ginawa niyo kay Dr. Manalastas." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi ko po kayang dalhin sa konsensya ko ang isang buhay. Ang pag-amin ay parang isang bombang sumabog sa silid. Ang ibang miyembro ng team ay napaatras. Tinitingnan si Dr. Valderrama nang may bagong takot at pagkamuhi.
Sinungaling! Sigaw ni Valderrama. Ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Binayaran ka niya. Binayaran kayong lahat. Hindi, Alarico, sabi ng isang boses mula sa intercom ng operating room. Boses iyon ni Doña Estela na nanonood mula sa viewing room sa itaas, kasama ang kanyang abogado at si Mateo. Tapos na ang laro mo. Tumingala si Valderrama at ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Nakita niya sila, mga aninong nakatayo sa likod ng salamin, mga hukom sa kanyang sariling paglilitis. Hindi pa ako tapos sa'yo, sabi ni Hiraya, lumalapit pa. Ito ay para kay Senator de Guzman. Ang pasyenteng pinatay mo 7 taon na ang nakalipas. Tumahimik ka. Naaalala mo pa ba? Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses niya ay walang awa. Ang panginginig ng kamay mo, ang pagtama ng suction tube sa maling ugat, ang pagputok ng aneurysm, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang takot sa mga mata mo at nakita ko rin ang desisyon mong iligtas ang sarili mo at sirain ang buhay ko. Bawat salita ni Hiraya ay parang isang suntok na nagpapabagsak kay Valderrama. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang imahe ng kapangyarihan ay naglaho, napalitan ng isang duwag na nahuli sa kanyang krimen. At ngayon, sabi ni Hiraya, tumayo siya sa pagitan ni Valderrama at ni Liwayway. Gusto mong ulitin ang lahat. Isang aksidente sa operating table. Walang makakaalam. Walang makakapagsalita. Pero nagkamali ka, Valderrama. Dahil sa pagkakataong ito, narito ako. Sa huling pagkakataon, bumukas muli ang pinto ng operating room. Ngunit hindi ito security. Mga pulis. Dala-dala nila ang tiyuhin ni Valderrama, ang kasosyo niya sa krimen, na nakaposas na. Nahuli ito ni Mateo sa parking lot habang sinusubukang tumakas. Nang makita ni Valderrama ang kanyang tiyuhin, ang huling hibla ng kanyang lakas ay bumigay. Nabitawan niya ang scalpel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tunog ng kanyang pagbagsak. Napaluhod siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang demonyo sa puting damit ay tuluyan ng nasira. Alarico Valderrama. Arestado ka sa salang attempted murder, sabi ng hepe ng pulisya. Habang kinakaladkad ng mga pulis si Valderrama, palabas, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig ng lahat. Isang bulong mula sa operating table. Lumingon si Hiraya. Ang mga mata ni Liwayway Zamora ay bukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malabo. Ang mga ito ay malinaw, tiyak, at nakatitig ito ng diretso sa kanya. Ang kanyang mga labi ay gumalaw, at isang salita, malinaw at puno ng damdamin, ang kanyang sinabi. Hiraya, ilang linggo na ang lumipas. Ang tensyon at panganib na minsan ay bumalot sa Sandamayan Medical Center ay naglaho na, napalitan ng isang atmosfera ng paghilom. Ang kaso laban kay Dr. Valderrama at sa kanyang mga kasabwat ay naging malaking balita. Nagbunyag ng korupsyon sa mundo ng medisina at negosyo. Ngunit para sa mga taong nasa sentro ng lahat, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi na mahalaga. Sa rooftop garden ng ospital, sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, nakaupo si Liwayway Zamora sa isang wheelchair, nakabalot sa isang malambot na kumot. Ang kanyang katawan ay mahina pa, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Puno ng bagong sigla. Sa tabi niya, nakatayo si Hiraya, hindi na suot ang uniforme ng janitor o surgical scrubs, kundi isang simpleng polo shirt lamang. Ito ang kanilang unang tunay na pag-uusap. Ang mga unang linggo, pagkatapos ng operasyon, ay ginugol sa physical therapy. Sa pagbabalik ng lakas, sa mga maiikling palitan lamang ng salita. Ngunit ngayon, sa katahimikang ito, handa na silang pag-usapan ng lahat. Alam mo, panimula ni Liwayway, ang boses niya ay mahina pa, ngunit malinaw.
Habang natutulog ako, hindi iyon isang ganap na kadiliman. Tumingin siya kay Hiraya. May mga boses ng mga doktor, ng mommy, malalayo, parang echo. Pero ang boses mo, iba. Isang munting na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang boses mo ang pinakamalapit. Parang isang sinulid na humihila sa akin pabalik. Naririnig ko ang mga kwento mo tungkol sa mga bituin. Naririnig ko ang sakit sa bawat salita mo. At narinig kong tinawag mo akong liwayway. Tumingin siya sa papalubog na araw. Noong una, hindi ko maintindihan. Bakit may isang estranghero na nagmamalasakit ng ganito? Pero sa bawat araw, ang boses mo ang naging dahilan ko para subukang lumaban. Ikaw ang naging liwanag ko sa dilim, Hiraya. Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang marinig, ang mga salitang yon, mula sa kanya ay isang emosyon na hindi niya kayang ipaliwanag. Ito ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay isang koneksyon na nabuo sa pinakapambihirang pagkakataon. Ikaw naman ang sa akin, mahinang sabi niya. Ikaw ang nagbalik sa akin ng dahilan para muling maging doktor. Hindi ang titulo, kundi ang esensya nito. Dumating si Doña Estela, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Iba na rin siya. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na. Ang lumbay sa kanyang mga mata ay napalitan ng kislap ng pagiging isang ina na muling nabuo. Hiraya, sabi niya, iniaabot ang 1 tasa. Nakausap ko na ang medical board. Sa lahat ng ebidensyang lumabas, handa na silang ibalik ang lisensya mo. Ang San Damayan Medical Center, ang posisyon bilang Head of Neurology, sa'yo na kung gugustuhin mo. Ito na yon, ang pangarap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang pagbabalik ng kanyang pangalan, ng kanyang karera, ng kanyang buhay. Tiningnan niya si Liwayway na nakangiti sa kanya, puno ng pag-asa. Ngunit umiling si Hiraya. Nagpapasalamat po ako, Donya. Sobra po. Pero tumingin siya sa malayo, sa mga gusali ng syudad. Ang ospital na ito. Ang sistemang ito. Ito ang sumira sa akin noon. Hindi ko na gustong maging bahagi nito. Natagpuan ko ang aking pagtubos, hindi sa pagbabalik sa dati kong posisyon. Natagpuan ko ito nang iligtas ko ang anak ninyo. Iyon lang ay sapat na. Nagulat si Doña Estela at Liwayway. Gusto kong maging isang doktor, pagpapatuloy ni Hiraya, pero sa isang lugar kung saan ang puso ay mas mahalaga kaysa sa pera. Kung saan ang pasyente ay mas mahalaga kaysa sa reputasyon. Siguro sa isang maliit na klinika lang sa probinsya, kung saan mas kailangan ng tulong. Isang luha ng paghanga ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Nakita niya ang tunay na kadakilaan ng lalaking nasa harap niya. Isang taong handang talikuran ang lahat para sa isang prinsipyo. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ni Hiraya. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng isang kuryente sa buong katawan ni Hiraya. Kung ganoon, sabi ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Saan ka man magpunta, isama mo ako. Tumingin si Hiraya sa kanya, sa mga mata nitong nangangako ng isang bagong simula. Tumingin siya sa kamay nilang magkahawak. At sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi na isang madilim at walang kasiguraduhang lugar. Ito ay isang bukas na daan. Sa likod nila, si Doña Estela ay tahimik na ngumiti. Hindi ito ang hinaharap na pinlano niya para sa kanyang anak. Pero nakikita niya ang kaligayahan dito. At bilang isang ina, iyon lang ang tunay na mahalaga. Habang tuluyang lumulubog ang araw, nanatili silang magkahawak kamay. 2 kaluluwang pinagtagpo ng trahedya, pinagbuklod ng isang himala, at ngayon ay handa nang harapin ang isang bagong umaga nang magkasama. 6 na buwan ang lumipas. Ang lungsod ng pag-asa ay nasa likod na nila. Ang kanilang bagong mundo ay isang maliit na bayan sa probinsya. Isang lugar
kung saan ang hangin ay sariwa at ang mga tao ay ngumingiti ng may tunay na init. Sa gitna ng bayang yon, nakatayo ang isang maliit ngunit malinis na gusali. Sa harapan nito, may isang simpleng karatulang gawa sa kahoy, Klinika ng Pag-asa. Sa loob, si Hiraya Manalastas o Doc Hira, gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ay abala sa pag-aasikaso sa isang batang may lagnat. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at puno ng kalinga. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang gaan na tanging layunin at pagmamahal lamang ang makapagbibigay. Sa reception desk, abala rin sa pag-aayos ng mga record ang isang pamilyar na mukha, si Liwayway Zamora, na ngayon ay ganap ng malusog at malakas. Ang dating heredera na lumaki sa yaman ay mas masaya ngayon sa pagsisilbi sa mga simpleng mamamayan. Siya ang namamahala sa klinika, gamit ang isang bahagi ng kanyang mana para pondohan ang operasyon nito. Tinitiyak na ang lahat ng serbisyo ay libre para sa mga walang kakayahan. Okay na si Junior, sabi ni Hiraya sa ina ng bata, sabay abot ng reseta. Bigyan niyo lang siya nito at maraming tubig. Bababa rin ang lagnat niya. Salamat po, Doc Hira. Salamat po, Ma'am Liway. Sabi ng ina, ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagkaalis ng mag-ina, isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Tumingin si Hiraya kay Liwayway at isang ngangiti ang automatikong sumilay sa kanyang labi. Sa 6 na buwan nilang pagsasama, ang nangiting iyon ay naging kanyang paboritong tanawin. Mukhang kailangan na nating mag-restock ng paracetamol, sabi ni Liwayway, tinitingnan ang kanyang inventaryo. At kailangan na rin nating magpahinga, sagot ni Hiraya, lumalapit sa kanya. Marahan niyang inalis ang ballpen sa kamay nito at hinawakan ito. Tapos na ang araw, Liway. Sabay silang lumabas ng klinika. Umupo sila sa isang maliit na bangkong kahoy sa harapan. Pinapanood ang mga batang naglalaro sa plaza habang papalubog ang araw. Isang mamahaling kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Doña Estela. Hindi na siya ang strikta at laging naka-business suit na babae. Ngayon, suot niya ay isang simpleng bestida at may dala siyang isang bayong na puno ng mga prutas. Mami! Masayang bati ni Liwayway, tumatakbo para salubungin siya. Dumaan lang ako para magdala ng pasalubong, sabi ni Doña Estela, niyayakap ang anak. Tumingin siya kay Hiraya. At para na rin bisitahin ang paborito kong doktor, ang dating tensyon sa pagitan nila ay napalitan na ng isang malalim na respeto at pagmamahal. Para kay Doña Estela, si Hiraya ay hindi lamang ang lalaking nagligtas sa kanyang anak, kundi ang lalaking nagturo dito kung ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Nagkwentuhan sila sandali. Bago muling umalis si Doña Estela, ipinangakong babalik sa susunod na linggo. Naiwan muli ang dalawa sa katahimikan ng papalubog na araw. Sumandal si Liwayway sa balikat ni Hiraya. Hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Liwayway. Na ito ang pinili mo? Isang simpleng buhay, malayo sa lahat ng karangyaan. Tumingin si Hiraya sa paligid, sa mga simpleng bahay, sa mga masayang tao, sa klinikang kanilang itinayo. Pagkatapos, tumingin siya sa babaeng nakasandal sa kanya. Nang mawala sa akin ang lahat noon, panimula niya. Akala ko, ang operating room ang aking nawawalang tahanan, ang pagiging isang sikat na surgeon. Pero mali ako. Hinawakan niya ang pisngi ni Liwayway at marahan itong iniharap sa kanya. Ito pala, bulong niya. Ang tahanan pala ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. Ikaw ang tahanan ko, Liwayway. Dito sa piling mo buo ako. Sa mga salitang yon, ang lahat ng natitirang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Wala ng Dr. Manalastas na biktima, wala ng Liwayway Zamora na natutulog. Ang naroon na lamang ay si Hira at si Liway. Dalawang pusong pinagtagpo sa dilim na natagpuan ng kanilang walang hanggang liwayway
sa piling ng isa't isa. Dahan-dahan, sa ilalim ng kulay kahel na langit, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng matinding pagnanasa, kundi isang halik na puno ng kapayapaan, ng pangunawa, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang pag-asa ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon at ang tunay na pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit ano pa mang sugat. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lang. Huwag kailanman susuko sa pag-asa. Dahil kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang liwayway na naghihintay at ang tunay na tahanan ng puso ay hindi nasusukat sa yaman o katanyagan, kundi sa kapayapaang dulot ng isang pag-ibig na wagas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at kilig ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya at Liwayway? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang lahat ng inyong mga mensahe. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.